Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil He is amazing, He is wonderful, He is our great God, our King of Kings, and our Lord of Lords. Siya kay Almighty Father kasi He is our only Holy Father, our Holy God, si Almighty Father. Sa kanilang pagmamahal sa atin, si Jesus Christ, yung pagkakapahiya niya, no? Nung pinahiya siya ng mga tao, mga Jewish leaders, ng mga Roman soldiers, Roman officials, ipinahiya siya dahil sa sinampal siya, madaming ginawa sa kanyang pananakit, sinampal, dinuraan, tinadyakan, sinuntok, binatukan, pinakpok ng kahoy, hinubaran, ipinako, sinaksak sa tagiliran, minamak pa, no? Or inaalipusta pa kahit na nakikitang naghihirap siya. Kaya ang feeling ni Jesus, hindi na siya tao, kundi ang feeling niya ay uod siya, worm siya. So si Jesus Christ na yung naka-experience na pinaka-worst na mangyayari sa isang tao. Yung mga criminal, no? Hindi naman gano'n ang ginagawa, di ba? Hindi yung parang ginawa kay Jesus na sobrang pagpapahirap, na simulahang naggabi, kinuli siya, hanggang umaga, tapos ipinako, tapos nakapako siya ng 6 hours. So si Jesus na, ang ating Diyos, si Jesus Christ, na isumakop ng lahat ng ating mga kasalanan na tayo dapat yung naipako. Kaya wala na tayong magiging dahilan pa na sabihin natin sa mga tao, hindi, broken ako. Durog na durog ako. Walang mas durog na durog pa kay Jesus Christ. Mas durog na durog si Jesus Christ. Walang kasalanan, durog na durog. Yung pagkatao niya, yung kanyang, pati yung kanyang pagiging Diyos, minak siya, or inalipusta siya. So, wala tayong magiging reason pa sa mundo na to na, dinurog ako ng taong yon, inalipusta niya ako, minaltrato niya ako, pinahiya niya ako sa mga tao. Wala tayong magiging usapin na ganun. Kasi si Jesus Christ, na-experience niya yon. Kaya, at nabuhay siya na pagtagumpayan niya ang lahat. Kaya tayo, yung mga experiences natin, na hindi naman tayo ganun makaka-experience, di ba? Si Jesus Christ ang naka-experience nun. Mapagtatagumpayan natin ang lahat. Dahil kay Jesus Christ, siya ang tutulong sa atin. Dahil siya mismo ang naka-experience ng mga paghihirap dito sa mundo. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil siya na ang gumawa ng way para sundan natin. Ipinadala siya sa atin ni Almighty Father. At magpasalamat tayo kay Almighty Father. Dahil lahat na ng tulong, ipinadala na sa atin ni Almighty Father. Kahit na yung kanyang kaisa-isang anak. So last time, yung binasa natin was John chapter 20. So, nabanggit natin sa John chapter 20, yung kahapon, yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ark siya, chest siya, rectangular shape niya. So, parang, nadala-dala yun ng mga high priest, no? Or ng mga Levites, pag doon nakalagay, nabanggit ko dati, no? Last time nakalagay yung namulaklak yung staff ni Moses, nandoon nakalagay.
jar of manna, nandun nakalagay, at nandun din yung commandments. So, yun lahat ay nagsisimbolize kay Jesus Christ. Yung commandments, yung law, dahil sa pagdating ni Jesus Christ, siya ang manghuhusga sa mga tao, siya ang magja-judge sa atin. At yung kahoy, the staff ni Moses na tuyong na, no? Pero namulaklak pa. Ibig sabihin, si Jesus yun, nabuhay pa, no? Nabuhay magmuli. Si Jesus yun. At saka, yung manna, bread from heaven, food from heaven, it's Jesus also. Kaya sinasabi na ni Jesus Christ na siya yung isinulat ni Moses, isinulat ng mga prophets, at isinulat sa Psalms. Siya yun, dinidescribe siya ron. At yung Ark of the Covenant, pag makikipaglaban yung mga Israelites sa mga ibang lahi, dala-dala nila yon para manalo sila. Okay? Yun ang nagpapalakas ng loob nila. Yung Ark of the Covenant. So tayo, ang nagpapalakas ng loob sa atin, si Jesus Christ. Dala-dala natin si Jesus Christ. Hindi na physical na ark na made of acacia wood and overlayings with gold, kundi si Jesus na ay nasa puso natin. Hindi na siya mawawala sa atin. Nasa puso at isip na natin siya. Yung Ark of the Covenant, ninanakaw yon, no? Ninakaw nung mga kalapan ng mga Israelites. So nawawalan sila ng hope pag ninanakaw yon. Pero tayo, hindi na mawawala sa atin si Jesus Christ kasi nasa puso natin siya. At siya ay buhay. Nakaupo siya kasama ni Almighty Father sa right hand of our Almighty Father. Kaya meron tayong pag-asa sa buhay. Meron tayong ilulook forward for the future. Kahit na matanda na tayo, meron pa rin tayong ilulook forward for the future. Dahil kay Jesus Christ, kay Almighty Father, pinadala niya sa atin ang Holy Spirit. So, dito sa John chapter 20, na unang nagpakita si Jesus sa babae. Bakit sa babae? Ibig sabihin, mahal din ni Almighty Father yung mga babae. Kasi di ba ang unang nagkasala, si Eva, naparusahan siya. So, nadamay si Adan. So ngayon nabuhay magmuli si Jesus Christ, ang unang nakakita ay babae. Ibig sabihin, so tayo mga babae, importante rin tayo sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. May role din tayo as followers of Christ. At dito rin sa John chapter 20, no? Dito ni Jesus ibinigay ang Holy Spirit sa mga apostles niya. He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." So, whatever you bind on earth will be bound on heaven, and whatever you lose on earth will be loose in heaven. No, ano nga yan? So Matthew chapter 18 verse 18. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. No, yun ang ibig sabihin din ito. So ito yung mga law or na binigay ni Almighty Father at Jesus Christ sa atin, na tayo binigyan ng authority ni Jesus Christ
na dito sa lupa ay gumawa rin ng batas na nakaayon sa law na ibinigay sa atin ng Jesus Christ. Pero ang ginagawa natin, yung ibang mga tao, gumagawa ng law ng hindi na ayon kay Almighty Father. At sa Judgment Day, si Jesus Christ ang magsusort out lahat nun. Na, alam niyo, ibig sabihin magsusort out, no? Si Jesus Christ lahat ang mag-weigh, no? Lahat. At mas blessed ang mga tao na hindi nakakita si Jesus Christ pero naniniwala. Unlike kay Thomas na hindi siya naniwala hanggat hindi niya nakikita si Jesus Christ. Kasi ang motto siguro ni Thomas ay to see is to believe, no? Pero ang sabi ni Jesus Christ, blessed are those who have not seen and yet believed. Kaya tayo, blessed tayo by Jesus Christ and the Almighty Father to the power of the Holy Spirit. Kasi naniniwala tayo kahit hindi natin siya nakikita. Dahil alam natin. Bakit natin alam? Anong sabi ni Jesus? My sheep know my voice. Alam natin ang boses ni Jesus Christ. Pag kinakausap niya tayo, alam natin. Alam niyo ba pag kinakausap kayo ni Jesus Christ? Yung mga bagay na magaganda na ayon kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Si Jesus ang nagsasabi sa atin, no? Halimbawa, tulungan mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo. Si Jesus Christ ang nagsasabi sa atin, no? Pinapaalala sa atin ni Jesus Christ. Pero kung may nagsasabi sa atin na i-chismis mo yung kapwa mo, hindi si Jesus Christ yun, no? Hindi magsasabi ng masama si Jesus Christ. Puro sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng tao at sa ikakaluwalhati or ikakaglorify ng pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So dito tayo sa John chapter 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself, sabi ni John. Ganito nagpakita si Jesus Christ. Sa madaling salita, no? Sa Sea of Tiberias. Nagpakita siya sa kanyang mga disciples or apostles. Simon Peter, Thomas called the twin or Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. So, malapit, nandun sila sa Sea of Tiberias, no? So, ang nandun ay si Peter, si James, yung brothers na magkapatid na Zebedee, James and John, si Nathanael or Bartholomew, si Thomas nandun din, plus 2 others. Yung dalawa pang apostles, hindi binanggit. So, sino ba yung mga hindi binanggit? Si Matthew, si James the Lesser, si Philip, si Jude Thaddeus, si Andrew, and Simon the Zealot. So, yun yung mga hindi nabanggit. So, alin ba dito yung dalawang hindi nabanggit? At saka yung wala na hindi kasama. Ano? Okay nang mag-compute. Ano tawag dito? Ano ba to? Parang problem to eh. Parang math problem. I-solve nyo na yon, no? So, sabi ni Simon Peter, mangingisda siya. Kasi mangingisda naman talaga sila. Natigil ang pangingisda nila nung sumama sila kay Jesus. Ngayon, magkakasama ngayon sila at nagugutom sila. Gusto nilang kumain. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Wala silang nahuling isda. Kasama yung ibang mga apostles. Sama-sama sila. Kasi parang naging magkapatid na rin sila, no? Nasanay sila na magkakasama sila, nagtutulungan sila.
But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Si Jesus dumating, nakatayo sa shore. Pero yung mga apostles, hindi nila alam na si Jesus yon. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" May pagkain ba kayo, mga bata? Children, sabi ni Jesus. They answered him, "No." Wala daw, sabi ng mga apostles. And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat and you will find some." So inutusan sila ni Jesus na i-cast yung net or ipakawala yung net sa right side ng bangka at makakahuli sila. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. So ginawa nga nila, pero hindi nahihirapan na silang kunin yung isda dahil nga sa sobrang dami. Nahihirapan silang hilahin yung net. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." So, ito nung si John, the beloved, nakilala niya, nabosesan niya si Jesus. Bakit niya nabosesan si Jesus? Nang iba ng itsura ni Jesus. Hindi na nakikilala agad si Jesus. Kaya nakikilala nila si Jesus kasi, ano sabi ni Jesus? "My sheep know my voice." Kilala ng kaaking mga alaga na sheep ang boses ko. Kaya kilala nila si Jesus. No, nakilala ni John the Beloved or John the Evangelist. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it. Nung malaman ni Simon Peter na si Jesus yon, narinig niya si Jesus, narinig niya yung pangalan ni Jesus, na-excite siya. So wala siyang damit, binalik niya yung damit niya. Nagdamit siya. And plunged into the sea. Tumalon siya sa bangka, tumalon siya sa dagat, lumangoy siya. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits. Pero yung mga ibang mga disciples or apostles, galing sila sa maliit na boat, no? So hindi sila kasya sa isang boat, so dalawang boat sila. Yung isang boat na maliit, malapit lang sa shore, mga 200 cubits lang. Yung 200 cubits, mga ano lang yon, mga less than 2 feet, no? So napakalapit. Dragging the net with fish. So hila-hila nila yung net na may isda na madami. Then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there. So nung pagdating nila sa may mga buhanginan, meron na sila nakita ron na apoy. Meron ng siga na apoy. And fish laid on it and bread. At may tinapay na rin, may fish na rin. Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have just caught." Dalhin niyo rito yung mga isda na nahuli ninyo, sabi ni Jesus Christ. Simon Peter went up and dragged the net to the land. O si Simon Peter na naman ang nag-drag ng net. Hila-hila ni... Siyempre papabida si Simon Peter. Full of large fish. 153. And although there were so many, the net was not broken. So, 153 na fish, na madami yon, malalaki. Punong-puno yung net. Pero yung net hindi nasira. Kung matatandaan natin, dun sa Luke chapter 5 verse 6, nung sinabi ni Jesus na cast your net, nung bago pa lang niyang nakilala si Peter at saka yung mga iba pang mga apostles or disciples, ang sabi ni Jesus, di ba, cast your net? Pero nagsabi si Peter noon na wala kami nahuhuling isda, pero dahil sa sinabi mo, sige, gagawin namin. Tapos, nung makakuha sila ng isda, ano nangyari? Yung net nila nasisira na. Pero dito, yun ang una nilang pagkikita, no, ni Peter, saka yung iba pang mga disciples or apostles. Dito naman ay nagkita uli sila na nangingisda naman uli. Sila Simon Peter kasama yung mga disciples.
Pero ang pagkakaiba, yung net hindi na nasira. Okay? So, nung bago pa lang sila magkakilala, nasira yung net. Pero nung nakakilala na nila si Jesus, hindi na nasira yung net. Jesus said to them, "Come and eat breakfast." Yet none of the disciples dared ask him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Kasi nga, wala nagtatanong, sino ka? Kasi alam nila kung sino na yung kausap nila, yung nasa harap nila. Wala nagtatanong ng, "Who are you?" Sino ka ba? No? Kasi alam nila, dahil boses, alam na nga natin ng boses ni Jesus, "My sheep know my voice." Kaya alam nila, kahit nag-iba na yung itsura ni Jesus, glorified body na, malinis na malinis, although nandun pa rin yung kanyang mga scars sa kamay at sa paa at sa tagiliran, as proof yon na nangyari sa kanya. Niretain yun, no? As proof na talagang ipinako siya, na talagang pinatay siya. Niretain yon, talagang hinayaan na malagay yon na hindi maalis sa kanya. Sa Diyos natin, dahil sa atin yon. Tanda yon. Proof yon ng pagbibigay niya ng buhay para sa atin. Nagkapeklat siya. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. So si Jesus kumakain ng bread, kumakain siya ng fish, at saka ng Passover meal, kumakain siya ng lamb. So wala siyang pinipiling pagkain. Si Jesus, yung kung anong hinahain sa kanya, kinakain niya. Pero yung mga tao ngayon, pag sasabing ito na yung Holy Week, bawal kumain ng meat. Hindi bawal kumain ng meat. Si Jesus kumakain siya ng meat ng Passover meal, no? Kasi ang inahanda sa Passover meal ay may meat yon ng lamb. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. So pangatlong pagkakataon na to, pangatlong event na to, pangatlong oras na to na nagpakita si Jesus sa kanyang mga apostles. Pagkatapos niyang mabuhay from the dead. Nung una siya nagpakita sa kanyang mga apostles, yun yung time na wala si Thomas, no? Na hindi naniwala si Thomas, nagpakita si Jesus doon. Ngayon, yung pangalawa naman, ay nandun na si Thomas, buo na sila at nagda-doubt si Thomas na at pinakita ni Jesus kay Thomas yung kanyang mga wounds. Tapos, ito naman pangatlo, no? Ito yung pangatlo na nandito sila sa Sea of Tiberias na naghuhuli sila ng isda. Sa verse 15. So when they had eaten breakfast, so umaga ulit ito, no? Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than this?" Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Simon Peter? Si Simon Peter, yung ugali niya, gusto niya lagi ng validation. No? Insecure person si Simon Peter. At nakakita lang siya ng, binigyan siya ng pagpapahalaga ni Jesus Christ. Kaya kung nakikita nyo na sa Bible, no, laging si Simon Peter nagsasabi, kasi nga gusto niya ng validation from Jesus Christ. Si Jesus Christ lang kasi nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, ng importansya. So, si Simon Peter, may asawa siya, diba? Hindi natin alam, no? Kasama kasi nila sa bahay yung kanyang mother-in-law. So, hindi natin alam kung anong nangyayari sa bahay nila. Pero, masaya siya pagkasama niya si Jesus. At pag pinupuri siya ni Jesus, natutuwa siya. Gusto niya ng validation from Jesus. Kaya mahal niya si Jesus. Pero, may mga times na nakakalimutan niya
Salita lang siya ng salita, hindi siya nag-iisip. Kaya nagkakasala siya. At kung makikita natin, sa Book of Acts, kung nabasa niyo ba, sa Book of Acts ba yun? Na pinagsabihan siya ni Paul, dahil nga, si Peter, ayaw niyang kumain kasama ang mga Gentiles. Gusto lang niyang makasamang kumain ang mga Jews. Kaya pinagsabihan siya ni Paul, no? Sa Book of Acts ba yun? Gali sa Galatians, sorry. Sa Galatians. Galatians chapter 2. Nung kinonfront ni Paul si Peter. Kasi nga, itong si Peter, mahilig sa validation. Para ma-validate siya ng mga Jews. Iniwan niya yung mga Gentiles. Kasi nga, natatakot siya. Kailangan niya ng validation. Kaya, itong si Peter, insecure siya. May insecurity siya. Kaya nga, di ba, lagi ko binabanggit sa inyo, tayo, si Peter. Kaya nga, minotivate siya ni Jesus Christ. Simon, hindi na ikaw si Simon, ikaw na si Peter. Minotivate siya ni Jesus Christ. Pinalakas ang kanyang loob. Kaya nagkaroon ng lakas na loob si Peter. Kaya laging sinasama lagi ni Jesus Christ si Peter. At di ba, sinabi ni Jesus, Simon, Simon, I prayed for you na Satan asked you to be sifted as wheat, but I prayed for you, Peter. So dito na ngayon, Jesus restores Peter. Kaya ngayon sabi ni Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Mahal mo ba ako? More than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Oo, Lord, alam mo na mahal kita. Sabi ni Peter or Simon. He said to him, feed my lambs. Sabi ni Jesus, pakainin mo yung aking mga lambs. Or pakainin mo yung aking mga tao. Okay, yung mga tao na ma-encourage nyo or madadala ninyo sa akin dahil sa pag-share nyo ng Word of God. He said to him again, a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Tinanong ulit siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonah, mahal mo ba ako? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Oo, Lord, alam mo naman na mahal kita. Anong sabi ni Jesus? Tend my sheep, sabi ni Jesus. Alagaan mo. Nung una, pakainin mo. Ngayon, alagaan mo ngayon yung mga sheep ko. Nung una, pakainin mo yung mga lambs ko. Pangalawa, ay alagaan mo yung mga sheep ko. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Mahal mo ba ako? Simon, son of Jonah, mahal mo ba ako? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? So si Peter, nag-grieve na siya, naiyak na siya, or na-hurt na siya. Malaki. Hindi naiintindihan ni Peter, bakit siya pa mag-grieve? Di ba siya na-deny kay Jesus? Dapat si Jesus ang mag-grieve, no? Dahil dineny siya ni Jesus. Dineny niya si Jesus ng 3 times. Ngayon dito, makikita natin, si Peter pa ang na-hurt. No? Medyo may tamang, medyo magulong isip ni Peter, no? Pero mahal siya ni Jesus Christ. Because he said to him the third time, do you love me? Kaya si Peter na-hurt na siya. So siya pa yung may ganang ma-hurt, no? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Sabi ni Peter. Jesus said to him, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga sheep. Nung una, feed my lambs. Tend my sheep. Ngayon yung pangatlo, feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish. Sabi ni Jesus Christ. So binigyan na naman ni Jesus Christ ng heads up. Si Peter.
lagi niyang binibigyan ng warning si Peter para aware na si Peter sa mga mangyayari. Hindi na magugulat si Peter. Naiintindihan natin? Kasi nga, si Peter nga, insecure siya. Kaya nga, ang kailangan sa kanya, lagi siyang igina-guide ni Jesus Christ. Kasi ayaw ni Jesus Christ na mawala isa man sa kanyang mga apostles. Kasi mahal niya. So, etong binanggit ni Jesus Christ na to, na kaya sinabi niyang feed my sheep, tend my lambs, feed my lambs, feed my sheep. Kaya sinabi ni Jesus Christ to, dahil gusto niyang ipakita kay Peter, na mahal niya si Peter, na maging faithful si Peter sa kanya, dahil darating ang oras, yung kamatayan ni Peter ay mahirap din. So binanggit dito, no, yung kung paano siya mamamatay. Na binigyan na siya ng warning ni Jesus Christ. Di ba nung titilaok yung manok, binigyan na siya ng warning ni Jesus Christ? At na, Simon Peter, you will be sifted as wheat. Binibigyan siya ng warning ni Jesus Christ. Kasi nga mahal siya. Pero lahat naman ng mga apostles, mahal ni Jesus Christ. Ang inaano lang niya, itong si Peter, kasi nanganganib si Peter, no? Ginaguide niya si Peter, kaya nga niya, siyang binigyan ng pangalan na Peter, rock, matigas ka, bato ka, okay? Bato ka. Si Peter, rock, pero ang cornerstone, si Jesus Christ. The stone, the builders that rejected has become the cornerstone. Si Jesus Christ yun. Okay? So, minamotivate ni Jesus Christ si Peter. Etong si John, secured siya, no? Si John the Evangelist, secured siya sa pagmamahal ni Jesus Christ sa kanya. Ito namang si Thomas, medyo nagdudwindle din ng faith. Pero, mas, di ba pag may mga anak kayo, pag kung sino mga nangangailangan, yun ang ginaguide ni Joe. Kung sinong, alam mo, teacher kayo, may mga estudyante kayo, kung sinong mas kailangan ng tulong nitong estudyante ito, yun ang laging ginaguide, di ba? So, ganun, or sa trabaho, no? Ay, hindi maalam tong nagtrabaho to, gusto kong matuto siya, i-guide natin ngayon para may uplift sa trabaho. Ganun din yung ginagawa ni Jesus Christ kay Peter. Pero, pantay-pantay sila, okay? Iba-iba lang ang approach ni Jesus Christ sa mga apostles niya kasi iba-iba ang personality. Nagkakaintindihan tayo, no? Iska, naintindihan mo sinasabi mo, no? So, dito binanggit kung paano mamatay si Peter. Na ano ba yon? Paano mamamatay si Peter? Na nung bata ka, ikaw nagtatali sa sarili mo. Nagpupunta ka kasi kung saan-saan mo gusto. Pero pag sa tanda mo, may hihila ng kamay mo. May mag-stretch out ng kamay mo. At meron namang magtatali sa'yo at meron namang bubuhatin ka kahit saan lugar na hindi mo namang gusto. Tapos, binanggit dito ni John, this he spoke signifying by what death he would glorify God. No? Bakit nasabi ni John to? John the Evangelist. Kasi, namatay si Peter nung 63 to 68 AD. Tapos, itong Book of John was written mga 90 AD. Halos sabay isulat ni John the Evangelist or John the Beloved, yung Book of Revelation at saka tong Book of John. Halos sabay sila. Kaya alam ni John the Evangelist na ito yung kung paano mamamatay si Peter. Kasi nga, nangyari na dahil nangyari namatay si Peter noong AD 63 AD. 63 to 68 AD. Pero nga, isinulat to ng 90 to 100 AD ang Book of John at ang Book of Revelation. Kaya alam ni John.
Okay? So, nung sinulat ito, wala na si Peter. Hindi na buhay si Peter, na kay Almighty Father na siya, na kay Jesus na siyang kasama. So, ito, nire-recall, nung sinusulat ni John to, the evangelist, nire-recall niya lahat ng mga nangyari. Nagpe-pray siya, Lord, ano ba mga nangyari? Pinaparecall lahat, binibigay lahat sa kanya ni Jesus Christ. Kaya niya naisulat ito. And then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved, following. So, nakita naman ni Peter si John. Comedy na si Peter, di ba? Hindi ba kayo natatawa kay Peter? So, dito sa Bible, lahat nandito na. Nandito yung comedy, si Peter, nagpapa-comedy. May horror din, may suspense. So, ano pang libro ang babasahin natin? Ito na, nandito na lahat. May miracles, nandito na rin. Yung Holy Spirit, nandito na rin. Ano pang mga books ang gusto ninyong basahin? Nandito na lahat. Nandito na yung, kung gusto niyo ng mga kontrabida, andito na rin sa Bible. No? Kung gusto niyo ng mga bida, nandito na rin sa Bible. Kung gusto niyo ng mga bigla na lang na namumulaklak na staff ni Moses, andito na rin sa Bible yung mga hinahanap ninyo. So, ano pa ba ang kulang? Kaya hindi nagbabasa ng mga tao, ang mga tao ng Bible, it's because ayaw nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Mas gusto pa nila yung katang-isip ng mga books. Okay? Ano ba yung mga katang-isip ng mga books? Na ginagawang movie. Na hindi naman naayon sa salita ng Diyos. Na yun ay inspired by the devil. Yung mga ganong movie. Na may part 1, part 2. Alam niyo ba yung binabanggit? Gusto kong ibanggit ng mga books. Na inspired by the devil yon. Ito, inspired by God to. Totoo to. No? Written with love. The love of God, the love of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. So, balik tayo dito, no? So, si Peter, tumingin siya ngayon kay John. So, si John, hindi niya sinusulat yung pangalan niya, no? Binabanggit lang niya, the disciple that Jesus loved, or a disciple whom Jesus loved. Kaya, si Peter, tumingin siya ngayon kay John. Sabi ni Peter, who also had leaned on his breast at the supper. So, si John ay dumikit sa dibdib ni Jesus at yung nakaganon lang dahil nga ang tingin niya kay Jesus ay brother niya, Diyos niya. So kung kayo, si John, ganun din ang gagawin niyo, no? Gusto niyong hahawakan dahil mahal niyo, gusto niyong yakapin. So ganun si John, ganun lahat sila. Gusto nilang dumikit kay Jesus Christ kasi ibang peace and love and joy ang nararamdaman nila pagkasama nila si Jesus Christ. Protected ang feeling nila pagkasama nila si Jesus Christ. Wala na silang hahanapin pa. Complete ang feeling ng mga apostles. Pati na ng mga nila Mary, nila Martha. Complete ang pakiramdam nila. Hindi sila nag-aalala ng kahit na ano. Pagkasama nila si Jesus, masaya sila. Kaya dito, si Peter nag-lean siya, no? Si John nag-lean siya sa dibdib ni Jesus Christ. No? At Lord, who is the one who betrays you? Siya yung nagtanong, di ba? Si John. So dito sa verse 21, Peter seeing him said to Jesus, but Lord, what about this man? Tumingin si Peter kay John. So nakita niya si John, no? Sabi ni Peter, paano naman siya, Lord? Ano nang mangyayari sa kanya? Dahil nga yung kind of death ang mangyayari kay Peter, binanggit ni Jesus. Ngayon, nakita niya si John, paano naman siya? Ano naman mangyayari sa kanya? Gusto niyang alamin. Parang, paano siya naman? Ano naman siya?
Yung parang, may mga taong ganun, di ba? Ay, ganun ba mangyayari? Siya, ano naman ang mangyayari sa kanya? Parang, isip bata, no, si Peter? But Lord, what about this man? Paano naman to si John? Jesus said to him, If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. Sabi ni Jesus, kung gusto ko na buhay siya bago ako dumating or sa pagdating ko, ano naman yun sa iyo? Ha? Wala ka nang pakialam doon. Kung ididiretso lang, no, kung masama lang ang ano ni Jesus Christ, kung walang pagmamahal, ang sasabihin, wala kang pakialam. Pero maganda ang pagkakasabi ni Jesus, what is that to you? Ano naman yun sa'yo? Kung gusto ko na ma-retain siya hanggang sa pagbalik ko sa aking second coming, ano naman yun sa'yo? Hindi ka konektado ron. Iba ka. You follow me. Ibig sabihin ni Jesus Christ, iba-iba ang mga tao ng pagdadaanan sa buhay. Okay? Hindi tayo pare-pareho. No? So, wag natin i-compare ang buhay natin sa buhay ng ibang tao. Ay, anong buhay niya? Ay, ganun ba ang buhay niya? Ba't ako ganun? Kino-compare natin. Si Jesus Christ, ibig sabihin niya rito, wag natin i-compare yung mga trials and tribulations natin sa ibang tao. No? Dahil iba ang kanyang magiging trials. Iba rin ang magiging trials mo. Iba rin ang magiging experience mo. Kaya, hindi natin dapat pakialaman ng ibang tao. Ang importante, susundin natin si Jesus Christ. Okay? You follow me. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. And then this saying went out among the brethren that the disciples would not die. So ngayon, ang nangyari ngayon, kumalat ngayon sa mga apostles na hindi rin mamamatay si John. But yet, Jesus did not say to him that he would not die. But if I will, that he remain till I come, what is that to you? Hindi naman sinasabi ni Jesus na hindi mamamatay si John. Ang sinasabi lang ni Jesus, kung gusto ko siyang ma-remain, no? Hanggang sa pagdating ko, ano naman yun sa'yo ngayon? Ano sa'yo? Anong hugot mo? Gano'n? Ano ang, hindi ka kasali doon, iba-iba kayo. Yun ang ibig sabihin doon, no? Kaya, nagkaroon na ng kasabihan, yung mga brethren, na nag-iisip sila na hindi na mamamatay si John. This is the disciple who testifies of these things, sabi ni John. This is the disciple. So, siya yun. Si John to na nagte-testify sa mga pangyayaring ito and wrote these things, and we know that this or his testimony is true. Alam natin ang kanyang testimonya ay totoo. Sabi ni John, totoo yung kanyang testimonya. At siya ang nagsulat nito, testify niya to para sa mga gawain at salita ni Jesus Christ na isinulat niya. At alam natin na ito ay totoo. And there are also many other things that Jesus did. At marami pang mga ginawang si Jesus Christ. Marami pang miracles. Marami pa siyang mga taong natulungan. Marami pa siyang taong napagaling. Which, if they were written one by one, kung isusulat yun lahat isa-isa, I suppose that even the world itself, sa isip ko, kahit na ang buong mundo could not contain the books. Yung mundo, hindi kayang i-contain yung mga books kung isusulat lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ. That would be written. Amen. Ibig sabihin ng amen, truly, no? Totoo. Kaya si Jesus Christ, hindi lang itong Matthew, Mark, Luke, John, yung mga na ginawa niya, yung mga miracles, yung mga pagtulong niya sa mga tao. Kasi, kung isusulat yon, hindi na magkakasya sa buong mundo yung ginawa ni Jesus Christ sa sobrang dami. In 3 years, maraming ginawa si Jesus Christ ng pagmamahal sa kapwa-tao, marami siyang mga tinuro. Ang nasulat lang dito yung mga maiikli lang, no? Pero marami pa si Jesus Christ na nagawa na hindi nakasulat dito. Maraming mga miracles. So dito naibigay na, no? Ang Holy Spirit, kasi naibigay ang Holy Spirit.
Jesus Christ sa John chapter 20. Kaya dito, nasa kanila na ang Holy Spirit sa John chapter 21. So, yung after ng Matthew, Mark, Luke, John, ang sunod na book na naisulat ay ang Book of Acts. Pero, nabasa na natin ang Book of Acts. Bibigyan lang natin ng ng maikling salita yung Book of Acts chapter 1. Ito ay isinulat para kay Theophilus. Ang ibig sabihin ng Theophilus ay nagmamahal sa Diyos. So, para sa lahat ito, ang sabi ng iba, tao raw si Theophilus. Oo, tao si Theophilus. Pero hindi lang siya iisang tao. Okay? Dedicated ito sa lahat na nagmamahal kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Ang nagsulat ng Book of Acts ay if I'm not mistaken, ay si Luke. Presumably by Luke, no? Na siya rin na nagsulat ng Gospel of Luke, syempre. So dito sa Book of Acts chapter 1, pinakikita dito na yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Kasama yung kanyang katawan, hindi lang spirit. Basahin natin, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, hanggang sa umakyat siya sa langit. After he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. No, so 11 na lang yung mga apostles. Binigay niya sa mga apostles ang Holy Spirit, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs. So, present niya rin ang sarili niya sa kanyang mga students, yung kanyang mga apostles. Nabuhay siya pagkatapos ng kanyang paghihirap. Ibig sabihin, infallible proofs, infallible, unmistakable. Okay? Totoo, no? Being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So, after 40 days pa si Jesus Christ, umakyat sa langit. Nung nabuhay siya after 3 days, no? Tapos, di ba, 8 days na wala siya. Nagpunta siya muna kay Almighty Father kasi sabi niya kay Mary, wag mo akong hawakan, hindi pa ako nakakapunta kay Almighty Father. So, nung nakapunta na siya kay Almighty Father, bumaba ulit siya, nagpakita siya sa kanyang mga apostles. Kasi, nung sinasabi niya kay Thomas, touch my hand, touch my sides, ibig sabihin, nakapunta na siya kay Almighty Father, nakapag-present na siya kay Almighty Father. Pero ito yung, pero 40 days pa rin siyang nanatili dito sa lupa. No? Gamit ang kanyang glorified body. Ano bang meron sa 40 days? Di ba yung mga kasi may mga kasabihan na, namatay ka, 40 days pa yan naakyat sa langit. Hindi totoo yun. Si Jesus Christ lang yun, ha? Si Jesus Christ lang yun na namatay, and then nabuhay ulit, and then 40 days siya umakyat sa langit. Ngayon yung tao, pag namatay, hindi na yun. Pupunta na agad yun kay Almighty Father. Kung kay Almighty Father siya, at pupunta yun sa eternal damnation. Kung hindi siya kay Almighty Father, dire-diretso yun. Ha? Huwag tayong maggawa ng imbento, no? Nag-iimbento kasi ibang mga tao. At yung 40 days lang na sinasabi to, si Jesus Christ lang to. Okay? So 40 days siya nakita dito sa mundo pa. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait
for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, ayaw ni Jesus Christ na umalis sa Jerusalem ang kanyang mga apostles dahil iniintay ang pagbabaptize sa kanila ng Holy Spirit. Ibinigay na sa kanila ang Holy Spirit pero hindi pa sila nababaptize ng Holy Spirit. Wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me, for John truly baptized with water. Ito si John the Baptist na binabanggit ni Jesus Christ. But you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority. Sabi ni Jesus Christ, sabi ng mga disciples or apostles, kailan ba darating yung second coming to judge the people, ma-establish ang kingdom ni Almighty Father here on earth, or kingdom of Israel? Israel means, ano ibig sabihin ng Israel? Mga chosen people. Okay? So si Almighty Father ang nagde-decide kung kailan. Kaya sabi ni Jesus, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sa buong mundo, magiging witness ang mga apostles. Buong mundo, hindi lang sa Judea, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Samaria, kundi ends of the earth. Kasama na yung mga Gentiles tayo. Dito din sa verse 9. Now, when he had spoken these things while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Umakyat na si Jesus ng langit. Nagsasalita siya at sumakta siya ng langit. Tinanggap siya ng clouds. Hindi na nila nakita. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. So, hindi na nila nakita. Yun ang huling pagkikita. Huli nilang kita kay Jesus Christ nang umakyat sa heaven. Tapos may nakita silang dalawang lalaki, mga angels. Stood by them in white apparel, nakaputing damit. Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Mga lalaki at mga tao sa Galilee, bakit kayo nakatingin sa heaven? Kasi nga, hinihintay nilang makita ulit si Jesus Christ, ay umakyat na ng langit. The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. So si Jesus Christ, ang same Jesus Christ na umakyat sa langit, ay makikita nyo rin. Ay darating, no? Sa kapareho ng nakita ninyo na galing sa clouds. Nagpunta siya ng clouds, hindi niya na nakita. Ngayon, darating ang oras, bababa ulit siya. Galing din siya ulit ng clouds. Same manner as you saw him go into heaven. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet. So medyo nalungkot din sila, no? Hindi na nila nakita si Jesus Christ. Pero nagkaroon sila ng madaming times na nagpaalaman sila kasi nga 40 days si Jesus Christ. Pero hindi pa rin syempre, iba pa rin yung kasama nila si Jesus Christ. So nandun sila sa malapit sa Jerusalem. A Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Or si Jude Thaddeus, no? Para lang maiiba siya. Kaya nilalagyan ng mga the son of ganyan, the son of Alphaeus, the son of Zebedee. Kaya nilalagyan para magkaroon ng iba kasi may mga kaparehong pangalan.
Etong si Judas, hindi to si Judas Iscariot, Judas the son of James to, or Judas Thaddeus. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. So nandun lahat sila, nagpe-pray sila. One purpose, one mind. Ang apostles, yung mga babae na followers ni Jesus, si Mary, na inampo ni John the Evangelist, kasama na rin yung mga brothers ni Jesus, naniwala na rin yung mga brothers ni Jesus sa kanya, yung mga anak ni Mary kay Joseph. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, the number of names was about 120, and said, "Men and brethren, this scripture had to be fulfilled." So, nagsasalita na si Peter, no? 120 ang kausap niya ng mga tao. So, yung nasa scripture ay dapat nang matupad, which the Holy Spirit spoke before the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. So, binanggit ni Peter si Judas na naging guide para arestuhin si Jesus. For he was numbered with us and obtained a part in this ministry. Naging part naman natin si Judas, pero siya yung nag-guide sa mga papatay kay Jesus, sabi ni Peter. Now this man purchased a field with the wage of iniquity and falling headlong. So dito natin makikita kung paano si Judas Iscariot namatay. Now this man purchased a field. He purchased a field, si Judas, indirectly, kasi hindi naman talaga siya bumili ng lupa, kundi yung pera na 30 pieces of silver, yun ang pinambayad ng mga high priests para sa bumili ng sementeryo. Kaya indirectly, si Judas ang bumili. Now this man purchased a field with the wages of iniquity and falling headlong sa ulo, no? Nagbigti siya, falling headlong, na yung ulo niya, hindi natin alam kung nasira yung vine o naputol yung tali, pero nahulog siya sa kanyang pagkakabigti, na una ang ulo, tumama sa semento or bato. He burst open in the middle and all his entrails gushed out. So si Judas, sumabog yung kanyang tiyan at lahat ng kanyang mga bituka, laman loob, naglabasan dahil nauna ang ulo, bumagsak sa lupa. Ang lakas ng pagkakabagsak niya dahil pati yung kanyang bituka, yung tiyan niya, pumutok. No? Kaya naglabasan ng kanyang mga entrails or intestines. And it became known to all those dwelling in Jerusalem, so that field is called in their own language Akeldama, that is field of blood. Dahil sa nangyari kay Judas, yun ang tawag Akeldama or field of blood. For it is written in the book of Psalms, nakasulat sa book of Psalms, Psalm chapter 69 verse 25, "Let his dwelling place be desolate and let no one live in it." So nasa prophecy yon. Nasa prophecy na naisulat ni David. And let another take his office. Nasa prophecy rin yon na may papalit kay Judas, no? Na apostle si Judas, pero may papalit sa kanya dahil siya ay nag-betray kay Jesus. Nakasulat sa Psalm 109 verse 8. Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John, to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. So simula nung ministry ni Jesus, simula nung kanyang pagkakababtay, sino ba yung mga nakasama nila? Up to the time na up to the time na nabuhay si Jesus Christ, up to the time na nagpunta siya ng langit. Sino yung kasama nila? So, ang kasama nila, 2 tao.
mga disciples, no? So, mga apostles, 12 sila, nabawasan sila ng isa, nawala si Judas. So, kailangan may pumalit. And they proposed two. Yung isa, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. So, dalawa sila. Si Joseph Barsabas, na tawag din ay Justus, at saka si Matthias. So, simula na nababaptize si Jesus, nakasunod na to, no? Hindi lang nababanggit noon, pero sila yung mga disciples, tumutulong-tulong na rin sila, kasi hindi lang naman 12 ang kasama ni Jesus, maraming sumusunod kay Jesus. And they prayed and said, You, O Lord, who know the hearts of all, you who know the hearts of all, show which of these two you have chosen. Ipakita mo, Lord, sa amin kung sino ang iyong pinili, no, na makakapalit ni Judas to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell. Sa part ni Judas na nawala, yung magiging kapalit ni Judas, ikaw, Lord, ang pumili, that he might go to his own place. To take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. So, 12 pa rin ang apostles. Ang kapalit ni Judas Iscariot ay si Matthias. Yon ang napili ni Jesus Christ. No? Una pa lang, alam na ni Jesus Christ na si Matthias ang magiging kapalit ni Judas. Una pa lang, kahit hindi pa siya nagbe-betray si Judas, alam na ni Jesus Christ. Kilala niya ang kanyang mga disciples. Kilala niya ang kanyang mga apostles. Lahat tayo kilala niya. Wala sa ating, walang maililihim kay Almighty Father, walang maililihim kay Jesus Christ. Alam niya ang puso ng bawat isa sa atin. At dapat tayo magpasalamat dahil alam ni Jesus Christ ang puso natin. Alam niya na mahal natin siya. Natotoo tayo sa Kanya at mahal natin si Almighty Father. At alam ni Jesus Christ na gusto natin siyang sundin. Gusto natin sundin din si Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang kabaitan sa atin, sa kanyang pagmamahal. Hindi niya tayo iiwanan. Yung respect na ibinibigay natin kay Almighty Father, respect din na binibigay niya sa atin, yung pagmamahal natin kay Almighty Father, mas higit na pagmamahal na binibigay na sa atin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Si Almighty Father ang ating protector. Siya ang mag-iingat sa atin. Si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer. Siya ang mag-judge sa atin in the last days. At kung tayo, marunong tayong magmahal, natuto tayong magmahal dahil kay Almighty Father. Kung tayo, natuto tayo na maging mabuti sa kapwa-tao natin, natutunan natin yung kay Almighty Father. Kung tayo, natuto tayo magpasalamat sa mga tao, natutunan din natin yung kay Almighty Father. Nagpapasalamat din si Almighty Father. Lahat ng kabutihan na nasa atin, galing kay Almighty Father yon. Yung pagmamahal natin sa kapwa-tao, yung ginagawa natin yung tama, kay Almighty Father lahat galing yon. Kay Jesus Christ. Kaya wag natin kalilimutan yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Na tayo ay isa sa mga anak niya. Meron tayong place in heaven. Nakaayos na yung bahay natin in heaven. Si Almighty Father na lang ang bibigay ng time for us kung kailan yon. At ang peace ang binibigay sa atin ni Jesus Christ. Love. Hope. Protection. Lahat-lahat na. Hindi tayo iwan ni Jesus Christ. Kung nasaan siya, doon tayo.
Di ba pinag-pray ni Jesus Christ yun? Kaya lagi tayo magpasalamat. Dito sa mundo, marami tayong mga pinagdadaanan na mahirap. Mahirap ang buhay dito sa mundo. Alam ni Jesus Christ yon. Pero napagtagumpayan niya. Yung pinakamahirap ginawa na ni Jesus Christ. Yung maipahiya sa mga tao, hinubaran sa maraming tao na nakakita sa kanya. Lahat-lahat na. Pero ngayon, dapat tayong purihin si Jesus Christ. Dahil nagawa niya yon para sa atin. At kay Almighty Father, ginawa niya rin na ibigay ang kanyang anak. Para matuto tayo dahil may tiwala siya kay Jesus Christ. At si Jesus Christ naman may tiwala rin kay Almighty Father. At para yon sa ikabubuti nating lahat. Si Almighty Father, okay na siya eh. Perfect si Almighty Father. Perfect si Jesus Christ. Nasa mabuti silang lugar. Tayo ang wala sa mabuting lugar. Kaya, tayo ang isinisave. Tayo ang dapat maging grateful. Forever thankful. God loves us all so much.